wala yung mga tupa natin na yung mga papasulan. So, ayun na. Salamat dahil hindi ka tumatalikod. Salamat dahil mahaba ang pasensya mo sa aking lahat, God. Every day, Lord, you are waiting for all of us na lumapit sa iyo at isuko ang bawat araw namin sa iyong mga kamay upang ikaw yung magbalero ito, Lord, at madala mo ang isang kagandang ilaan ko sa bawat araw, God. Maraming salamat sa mga kapatiran nandito ngayon, God. Naway sila ay masiyahan at maranasan ng presensya mo, God. At hindi ko alam, Lord, kung ano yung mabigatan na daladala nila, God. Ngunit ikaw na Diyos na nakakakita sa kanina nilang pinagdadaanan, God. Alam kong ikaw ang magbibigay ng kasagutan, Lord. At sa pagbibigay nila ng oras sa araw na ito, God, I know that you will show them how you will lavish your blessing sa mga buhay nila, Panginoon. Salamat, God. The only reason why we are still here, God, is because you preserve us. Salamat.
grasya. Tapos, siyempre, maahon ako sa tambagan. Tapos, nung pag-uwi ko, may tumating na naman. Wow! Isang. Wow! Blessing. Tapos ngayon, meron na naman. So, Lord, ipapasalamat ako. Wow! Kasi, talagang sadyang totoo talagang kasama natin siya. Pero first time, ngayon ko lang ito ginawa. Talagang kasama natin siya. Hindi tayo iniwanan. Amen! Lord. Kasi, meron tayong pandagdag pang sagpang sa tiyan natin para tayo mabuhay kahit paano. Meron tayong kakainin kahit maraming grasya na pumapasok sa bahay natin, sa utang natin, ang salita ng Diyos. Salamat talaga kay Lord kasi kinatabayan niya tayo. Tayong lahat. Kaya, salamat po sa lahat na nagbibigay at kay Lord. Maraming salamat kasi di nga tayo pinipitawan sa anumang problema. Nandyan siya, nakasuporta sa atin. Sa taas, kay Lord, yung pagkain. May tulong talaga na hindi natin nalalaman na biglang dumarating sa atin, bawat isa. Kaya maraming salamat. Thank you. Ayun, nagpapasalamat ko. Meron akong nakakayamang aminin na dapat kami yung magbibigay sa isang magulang. Pero ako yung nanghingi. Hindi mo nanghingi. Nanghiram ng pera. May panggastos na kami. Tapos, ayun nga, ay sisisa nga. Nagpapasalamat din ako kasi hindi na kami kinakalimutan pag may ganito. Malaking tulong kasi ang daming kulang. Tapos bigas. Tapos ngayon, ito. Yun na po. Tsaka syempre dun sa taas, alam kong kung hindi dahil sa kanya, hindi yun mangyayari sa amin. Kaya alam kong siya yung bigay mo sa amin yung mga tao tumutulong sa amin. Ayun, Ang nakaraan po kasi, halos kami lahat dito, halos nalugmo kami sa trangkaso, tapos parang nalagod kami. Wala kami ibang ibig na matulong, pag-isigat lang. Sige, pray lang tayo. Gagaling lahat tayo dito, sabi ko, subok lang. Kasi na, ano ko rin po na, siguro ito yung parusa or dapat na nabagat dahil nakaraan na mga healthy kami, wala kaming ginawa kundi bisyo na namin bigayang panandalian. Yung namin. Pero once namin yung mga parusang nadami yung mga anak namin, sabi ko, pabayaran, tawag mo lang Ricardo yun. Thank you so much. Nagaling na talaga kami. Kaya hindi ako kasalanan namin. ganun din po nangyari sa akin. Lahat ng anak ko nagkasakit. Tapos, post pa ako sa Facebook. Parang ayoko na. Suko na ako. Parang gano'n. Sabi ko, ayoko na. Sabi ko gano'n, bakit pagsubok pa ba to? Halos sabay-sabay kami lahat. Nagkatangkaso. Sabi ko, tapos may point pa yun pa, nababalita na maiisip yun na naman. Tapos sabi ko, paano to? Sa pagkain, tapos na. Sa pambibili pa ng gamot, sa kukuha. Kaya gano'n. Tapos, tingnan yung mga kapatid ko, sabi niya, te, ano ba yung ano mo? Kasusuko. Sabi niya gano'n. Pagkasusuko. Sabi niya, para sa mga anak ko mo. Sabi ko, parang kasi hindi ko na kaya eh. Sobrang may sabi ko gano'n. Sabi ko, pero napaisip na ako, oo nga siguro. Unang-una pinagpapasalamat ko na nakita ko yung mga kapatid natin minsan ay wala. Salamat. Alam ko kung lubos yung kagalakan ko, ganun din yung Diyos. Diba? So maraming salamat, napakasaya ng kasama ko yun. At salamat sa mga panalangin na sinagot ng Diyos, diba? Lagi natin pinag-pray na sana ma-excite ang bawat isa na tumayo sa gitna para magpasalamat and you can see now kung paano kayo binibigyan ng rasolidad para makita yung kabutihan niya para kung saan kayo mag-excite na tumayo at magpasalamat. No? At gusto rin ko ipagpasalamat nung ano po, nung minsan nakakachat ko sa
sismisan sa ibang mga kapatid, ang pag tinanong mo, anong oras na? Kumain na ba kayo? Minsan alauna na sila sabi, naghahanap pa ng bigas, naghahanap pa ng ulam. So, natutulog yung puso ko kasi naranasan ko rin na ako siya. Naranasan ko rin na walang makain. Kaya sabi ko, Lord, kami yung mga anak mo, dapat hindi ka nakakaranas ng ganito. Lord, dapat sa amin makita yung pagpapala mo, yung pagulong. Sabi ko, God, bigyan mo kami ng paraan para mapagpala yung mga tao. And God never fail to answer our prayer. Kasi through Pastora Noemi, nagkakwentuhan lang kami. Salamat, Pastora Noemi, kung hindi wala ka man dito ngayon sa kapatid natin sa asawa niya, si Brother Leslie. Nung marinig nila yung situation niyo, nag-ano agad sila na sige. Wala rin kami actually budget dito kasi talagang kahit kami nakakaranas ng pandemic. Pero sabi niya, eto magpapadala ako ng subscribe. Gamitin mo sa bigas at sa grocery. At salamat sa Panginoon dahil meron tayong pamimigay. Masama magkasya. Pero mas po magdala yung mga hindi mabibigyan, may ipapalo up po natin kung sakaling magkulangan. Susunod natin kinabukasan. Pero yun, salamat. Pero alam mo, pinaproblema ko na ma-bless kayo. Pero hindi ko alam na mas importante pala yung blessing ni God. Na ibibigay na mismo na yun sa inyo. Kasi yung pagpapala ko yung ibibigay ng taong pinagalo. Pero iba, pag si God yung magpala sa inyo. Diba? Kasi sa kanya talaga yung pasasalamat. Tama po. So, salamat sa Panginoon. Hindi ko na po pagtatagayin. Nakalimutan na po ako. At nag-ibang testimony. For this day, Lord Jesus Christ, and salamat, Lord God, for the testimony, Lord God, that we hear, Lord Jesus Christ. And salamat, Lord, na we encourage again, Lord Jesus Christ, sa ginagawa mo, Lord, and the miracle, Lord Jesus Christ, kapwa namin kapatid, Lord God. And Lord, I pray, Lord Jesus Christ, that you continue, Lord God, working us, Lord God. Every one of us today, Lord God, you continue, Lord Jesus Christ, working us, Lord God. You show, Lord God, mercy, Lord Jesus Christ, toward us, Lord God. Despite of this pandemic, Lord God, but Lord, you're still faithful to us, Lord God. You're giving us, Lord Jesus Christ, even though we are not expected, Lord Jesus Christ, but Lord, you're giving us, Lord Jesus Christ, what we have, Lord Jesus Christ. Salamat, Lord, sa kabutihan mo, Lord Jesus Christ, na ang naranasan, Lord God. And Lord, I pray, Lord Jesus Christ, for these people, Lord, na nandito, Lord God, na Lord, matatamasan din nila, Lord God, yung love mo, Lord Jesus Christ. Ito nga itong panahon natin ngayon, ito po yung pinatawag na huling araw na kung saan ito po ay mapangalit na. Kaya kailangan po, ang ihanda natin hindi po pampislan. At dito po material, kundi ihanda natin yung ating spiritual. Sa Matthew chapter 25, sabi ito, ang kaharian ng langit ay may tulad dito may 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Kaya po, hindi manunin natin mamaya. Ang 5 sa kanila ay hangal, at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino ay nagbaon ng langis. Bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan, nang tala ang pagdating ng lalaking ikakasal. Kaya inuntok at nakatulog sila sa paghihintay. Verse 6, ngunit lang hating gabi. Kung siya yung hating gabi, ito po yung tinatawag na surprise coming. Ngayon may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal na sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit konting labis. Anggap-anggap na ang aming mga ilawan. 9, baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa ay pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. Kaya lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis.
Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. 11. Pagkatapos dumating naman ang ibang dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin ninyo kami. Pakiusap nila, ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Yan ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. 13. Pagkatapos ito, sinabi ni Jesus, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw at ang oras ng tayo po ay lalo. Hallelujah. Diyos sa mga sa langit, mga pangasalahan, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa araw nito. Kung saan ay ito ay napagandang layunin po para sa amin. Para sa ganun ay mapaghandaan namin, Panginoon, ang iyong balik pagbabalik na hindi namin alam ang oras o araw kung kailan ka babalik. Ang mahalaga sa amin, Panginoon, ay kami po ay magganda at magbantay. Kaya sa oras nito, Lord, lagisan mo ang bibig ng iyong Lord sa oras nito. Upang ang salita mo, Panginoon, isang katotohanan ito po ay magpapalaya sa amin sa pagmundo at makasalabutang pamuhay dito, Panginoon. Na kung saan po, Diyos, ay diyan ka namin makilala ng lubos sa aming buhay. At alam namin, Panginoon, kung ang salita mo, Panginoon, na aming pong marinig sa oras nito, kung ito po ay may isagawa namin natuto sa aming buhay. At luminis ang aming pagkatawag ng ganyan Holy Spirit para kami po ay magpuspos. Para sa ganoon. Ang buhay namin, Panginoon, na ito'y kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, ito po ay alay namin sa iyo para sa ganoon, ang langit. Ano man ang hangin namin, ano man ang dalangin namin, ito iginigil po para tugunan ang lahat ng Panginoon, maging ang kaligtasan ng aming mga kaluluwa. I-bless po ito, Panginoon, para sa ganoon, ay matutunan namin ni ikaw ay patuloy maghari sa buhay namin. At alam namin, Panginoon, na yung salita ng Holy Spirit ay sapat na sa amin. Wala na kaming hahanapin pa. Ito lang kailangan namin para sa ganun. Maangkin namin ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggat sa imong pagbabalik. Alam namin na kami po ay makakasama sa iyo, Panginoon. Hindi kami dito sa iyong surprise kami. Maraming pong salamat. Ito kayo ang aming sabot na sa kalan sa kayo magsabi na Amen. Yan para po sa pag-interview. Kaya, ang pagkahandang maagap ay kaligtasan. Di ba maganda? So ngayon, bigyan po natin ng ano, medyo himay-himay po natin. Yan. Ang 10 dalaga, ito po ay nangangahulugan, ito po ay church. Dahil ang dalaga o babae, ito ay church. Pero, ang 10 dalaga ito, o church, ay pares silang nakarinig at meron silang ilawan. Pares silang may ilawan. Pero, kung ating pong himay-himayin, yung verse 2, hello? Yan. Ngayon, ito ba yung sumalubong sa lalaki? Kung sumalubong sa lalaki, ikakasawa ng iba kundi si Jesus Christ. Yan. So, ibig sabihin, kailangan yung ang gawin ng 10 dalaga yun, ito po ay kailangan nyo lang pagkahanda para sa pagbabalik ng ating buong Panginoon. Ngayon, sa verse 3, bawat isa may dalang ilawan. So, bawat isang lalaki, mayroong ilawan. Pares silang, mayroong salita ng Diyos. Pares silang nakarinig ng salita ng Diyos. Ang tanong dyan, ano po ilawan? Ang ilawan, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kung ating bubuksan sa Awit chapter 119 verse 105, at sa Proverbs chapter 6 verse 43, ang sabi doon, sa King James Version, ang salita mo ay ilawan na ating paa at liwanag ng ating langgas. At sabi ng Proverbs chapter 6 verse 23, yung salita ito ay naging taglaw o ilaw at naging taglaw ng ating buhay. So, ibig sabihin, kapag ang ilawan nito, kapag ito po ay narinig natin, may pinapahayag natin kahit sa radyo, sa television, o saan. Kapag yung salita ng Diyos na siyang ilawan, kapag ito po may isagawa natin natuto sa aming buhay, ibig sabihin pag ilawan, magliliwanag at lumilinis ang ating pagkataong loob. Tama ba?
At kapag lumilinis ang ating pagkatao doon sa pagsasagawa, nagsalita ng Diyos isang ilawan, nandiyan ang Holy Spirit para tayo po ay mag-influence sa buhay natin. Tama ba? Kasi kung ang salita ng Diyos natin narinig, kapag hindi natin na-apply, hindi malinis ang ating pagkatao, walang Holy Spirit. Tama po ba? Walang Holy Spirit. Saka lang mag-influence ang Holy Spirit kapag yung salita ng Diyos na ating napapakinggan, kapag ito po i-implementa natin nandito sa ating buhay, doon ko lamang mag-influence ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit at ang Holy Spirit napakalaga sa buhay natin. Amen. Ang Holy Spirit ay siyang tatak ng isang tunay na anak ng Diyos. At isang matibay na ebidensya na tayo po ay pagpapayari ni Kristo. At sa verse 4, himay natin, ang lima ay hanal. Kung babasahin natin sa Matthew chapter 7, verse 26, 25 to 26-27, ang hanal ay narinig nila sa ng Diyos. Pero ang problema nila, hindi na-apply sa kanilang buhay. Kaya ibig wala silang Holy Spirit. Kaya pagdating ng rough road ng buhay, umulan ng malakas, ginampas ang hangin. Bakit? Kasi ang hangal ay matutulaw sa isang taong hangal na ang kanyang bahay ay itinigay sa buhanginan. Pagdating ng malakas na ulan, ginampas ng malakas na hangin, ang bahay nun ay kakakinabinakot ang pagsa. Pero sabi ng Hebrew chapter 10, verse 9, sabi doon, nakikilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos ng buwan. Kaya sa mahalaga natin, ito pag-debit natin. Ang talagang, ano dapat natin gawin? Kailangan hanggawa natin ang ating sarili. Para sa mga pagkakaan natin yung surprise, pag natin surprise kami of Christ, hindi ka alam. Mas-surprise na lang tayo. Kailangan po, lagi tayo magpantay. Kaya, ang sabi dito, ang lima ay matatalino, pero dun sa limang hangal, ibig sabihin, mga kinakalaban, ay sila ay kasama rin sa church. Kasama rin sila. Kaya lang, kung kumpara natin dun sa parables of the sower, dun sa Luke chapter 8, verse 14, diba, dahil sa yung bang nagyan yung mga problema, pagsubok, diba, at maraming alalahanin sa buhay, ay hindi sila nakating ng kasangklan. Yung sa rin sa kadapakinggan, ay hanggang doon lang nalapit. Kaya pagdating yung mga tawag yung sa Diyos, kaya hindi sila lumaki na banso. Kaya hindi sila nakating ng kasangklan. Pag sila ng kasangklan, wala silang Holy Spirit. Bakit? Ang problema, yung sa Diyos, napakinggan, hindi na-apply natin sa kanyang buhay. Kaya, mixing, makapundo. At makasalutan pa rin ang kalang pamumuhay. Carnal pa rin. Kaya minsan ito nagiging pang Holy Spirit. Ay hindi ka ba natin? Kaya ang iba ay matatalino. Pag sinabing matatalino, doon sa Matthew chapter 7, verse 24, to 25, sabi doon, di ba, pagkarinig ng salita ng Diyos, in-apply nila. In-apply nila sa kalang pamumuhay. Ay sila ay naglag isang taon mo tayo ang ipinusyon na italim ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At kung baka umulan ng malakas at hinampas ng malakas ng hangin, ano nangyari? Bumagsak pa siya? Hindi. Talagang hindi siya bumagsak. Kundi siya po ay, ano man dumating ng mga problema pagsubok sa buhay, sila ay nanatiling tapat sa pagsunod sa Panginoon. Kaya, natutunan nila na mahalin ang Diyos. Hindi sila bumiwag. Kaya yung Holy Spirit ay siya yung tumutulong sa kanila para may raise ang na nakikita nila sa environment sa kanilang mga paligid. Sila ay nanatiling matibay at tapat na naglilingkod sa Panginoon. Hindi na pinabayaan yung kanito pagtitipon. Dahil ito'y mahalaga sa kanila. Amen? Amen. Bakit? Kasi sa ganitong pagtitipon ay mayroon sabi ng Hebrew 10:25,
Huwag ninyong pababayaan ang iyong pagkakatipon. Yun ang nakasentro sa kanilang isipan. Dahil sila ay Christ-centered. Christ-centered ang buhay. Huwag ninyong pababayaan ang iyong pagkakatipon na katulad ng ugali ng iba. Kundi tayo ay mag-aralan sa isa. At namamarasan natin na malapit ang pagdating ng Panginoon. Ang tanong dyan, kung pababayaan natin ating pagkakatipon at wala tayo dito, nung minamahal ko rin, pagdating ng Panginoon, tayo kaya mga kasama? Hello? Gusto pa natin tayo mga kasama sa surprise coming of Christ? Ano ang dapat natin gawin? Kailangan lagi rito. Sabi ng Matthew chapter 24, verse 46, buksan natin. Verse 46. Nasabi nito, sinabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon, ang lahat ng narariyan. Matthew chapter 24, verse 14. Yan. Okay, 44. Yan. Unahin natin sa 44. 44, sabi nito, kaya't lagi kayo maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Verse 45, sino ang tapat at matalinong alipin, hindi ba ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang mapakain sa iba, upang mga alipin sa takdang oras? Pagpala ang alipin niyoon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Di ba sabi nito? Pinagpala ang alipin niyoon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Pag sinabi tapat, kailangan yung ating ginagawa ngayon, yun din ang ating gagawin. Hindi tayo tumataliw dahil malaga ang oras sa Panginoon. Dito, oras para sa Panginoon. Dito. Madagdag ng Panginoon na tayo ay narito lagi sa pagtitipon. Kapalat tayo dahil sa kanyang pagdating. Tayo lahat ay makita. At madalang na rin ang iyong kapatid na kagawin, bumilis sa katutunan, baka biglang bumalik si Jesus at ikaw'y maiwan. Kumustahin kita kahit anong dahilan, mga tanong sa'yo'y ilalayo ang kasagutan. Kapatid na kagawin, bumilis sa katutunan, baka biglang bumalik si Jesus at ikaw'y maiwan. Pananalig, laging paglaban, huwag umagaw ang ibubuka sa kasalanan. Pananalig, laging masama, siya ang sa'yo'y nagbibigay ng katulungan. Binibiwa ang pag-aralan. Sa lahat, marami pong salamat sa Lord sa mga oras na ito, Ama. Kung saan kami po, Ama, nagkakalupa Lord, ayaw saan kinikita, Ama, na nagkagalakan, umaasa, at puno-puno ng pag-asa pa Lord ang aming mga puso, Ama. Marami pong salamat, Ama, sa mga kamay na nagbigay pa Lord, sa patuloy kong pagpalain, Ama, ano man ang pinagkakitaan nila pa Lord, at sa po, Ama, ang mga kamay na hindi po nakapagbigay pa Lord, una-una, Ama. Ibinigay nila ang iyong kalang sarili pa Lord, sa kalangunan at panahon na mapapulhin ka, sa bahay ka, tagilaan ka. At kami lahat pa Lord ay may loob na pagbibigay pa Lord. Kami lahat, Ama, ay nakapagbigay pa Lord ng kapulihan sa inyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat, Ama, sa lahat na ito pa Lord. At hinihin po namin, Ama, ang mga pagpapalang aming tatamuhin pa Lord, pagpapalang pinansyal, material, spiritual, physical, na ibubunan. Maraming pong salamat sa Lord, kung saan
Libre namin na lalang panunod ang hangin, ang ulan panunod ang pagpatuloy. Namungunga panunod ang mga bungang kahoy, Ama. Upang sa itong paraan panunod, patuloy po kami mamumuhay, Ama, at kumakain panunod. Maraming pong salamat, Ama, sa mga pagpapala na ito panunod at kung saan aming ibinabalik sa inyo, Ama, bilang pagkilala, Ama, na ikaw ay may-ari ng aming lahat na meron kami, Ama. Una sa lahat, panunod ang aming buhay, ang aming handog panunod bilang buhay at nalugulugod kay harapan, Ama. At ang aming mga pinansyal panunod ay hindi na po mahirap na ibigay, Ama. Sapagkat po na lang ibigay panunod ang aming buhay sa inyo, Ama. Maraming po salamat sa kalakasan, sa kagalakan, sa katagumpayan panunod sa lahat ng aming gagawin panunod. Maraming po salamat, Ama, sa lahat panunod sa taong puso na bibigay, Ama, na kayo po panunod ay patuloy na magpapala panunod sa ganun po, Ama. Hindi pa po kami makatulong panunod sa bibigay kay Ama. Maraming po salamat panunod sa lahat na ito. Pinapuri kita, Ama, pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sarili tagapalit sa atin. Renalyn! Wow! Candidate number 3. Number 2. Baka naman John Pugh. Meron din ako dyan. Hati tayo ha. Okay, Kape lang akin. sige po.